King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 877. Ayokong magsimula ng patayan. Sa totoo lang, nakalusot si Zhao Feng sa Void God Realm 2 araw na ang nakalipas. Walang bottleneck sa Void God Realm dahil naabot na ng kanyang kaluluwa ang antas na iyon matagal na ang nakalipas. Nakatuon si Zhao Feng sa pagbuo ng kanyang True Yuan Dimension. Bumalik sa Divine Illusion Dimension, nagpa siya si Zhao Feng na tumuon sa kalidad ng True Yuan, at nilalayon niya ang pagsabog. Ang kalidad ng kanyang True Yuan habang nasa Great Origin Core Realm ay maihahambing na sa Void God Realm Kings. Ngayong naabot na niya talaga ang Void God Realm, ang kalidad ng kanyang True Yuan ay mas mataas pa. Ito ay maihahambing sa Domain Level Kings. Weng weng weng. Ang Water of Wind Lightning at ang Wood of Wind Lightning ay nag-interact sa ibabaw ng katawan ni Zhao Feng at nagbigay ng maayos na daloy. Sa nakalipas na 2 buwan ng pag-iisa, sa tulong ng hindi mabilang na mga mapagkukunan, ang Wood of Wind Lightning ni Zhao Feng ay nakalusot sa mga unang yugto ng ika-7 antas at papalapit na sa mga huling yugto. Mula sa ika-7 antas, ang bawat antas ng 5 Elemental Wind Lightning Technique ay kumakatawan sa isa sa 5 elemento at nahahati sa simula, maaga, huli, at peak na yugto. Ang ika-7 antas ng Wind Lightning Technique ay maihahambing sa 5th level ng Sacred Lightning Body. Sa pagtaas ng cultivation, ang estado ng pag-iral, katawan, at kaluluwa ni Zhao Feng ay naging mas malakas sa isang tiyak na antas. Dahil sa malaking halaga ng 100 Origin Fruit Juice at iba pang resources na nakonsumo, ang Golden Kun Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay umabot sa huling mga yugto ng ika-5 antas. Sa mga tuntunin ng lakas ng kaluluwa, ang kaluluwa ni Zhao Feng ay maihahambing sa mga Emperor, at nalampasan pa nito ang ilang Emperor sa mga tuntunin ng kalidad ng refinement. Ang kanyang Emperor intent ay higit na nakabawi din. Ang lakas ni Zhao Feng ay hindi dapat tumaas ng sobra pagkatapos makapasok sa Void God Realm dahil ang kalidad ng kanyang True Yuan ay maihahambing na sa isang hari. Ang lahat ng nadagdagan ay dapat ay ang kanyang pundasyon at kaunting lakas sa labanan. Gayunpaman, si Zhao Feng ay gumamit ng maraming kayamanan nang makapasok sa Void God Realm, na nagdulot ng chain reaction na nagpapataas sa kanyang estado ng pag-iral, soul intent, at ilang iba pang aspeto. Ang lakas ko ay dapat nasa 60 hanggang 70% ng dati kong buhay, at mas maganda pa ito sa ilang aspeto, tulad ng katawan. Tansya ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang mga surge ng magnificent power ay lumitaw sa hangin sa itaas ng 10,000 Sacred Clan. Ang mga Emperor level na aura lamang ay humigit kumulang 5. 10,000 Sacred Clan, ibigay si Zhao Feng ng Purple-Haired Demonic Duo. Ang Purple-Haired Demonic Duo ay napakasama, at nagnakaw sila sa maraming tao. Dapat silang patayin bilang babala sa iba. Ang isang substandard god weapon ay hindi isang bagay na maaaring protektahan ng napakaliit na 2 star na kapangyarihan. Ang mga eksperto ng Void God Realm ng Earth Spirit Hall ay tumingin sa 10,000 Sacred Clan at tumawag. Hindi man lang naitago ng mga boses na ito ang kanilang intensyon na kunin ang substandard god weapon. Mula dito, maiisip ng isang tao na ang mundo ng paglilinang sa Great Gun Lord Dynasty ay labis na malupit, ang malakas ang namuno sa mahihina. Sa mga lugar na malapit sa karagatan, mas pinairal ang batas na ito. Shua! 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 Ang mga eksperto sa Void God Realm ng 10,000 Sacred Clan ay kailangang lumitaw sa sitwasyong ito. Pagkatapos ng lahat, ang 10,000 Sacred Clan ay dating isang 3-star power, at mayroon silang 3 Emperor at higit sa 100 hari. Sa sandaling ito, lumitaw si Emperor Ling Qiong at isang kabataang nakasuot ng itim. Weng! Boom! Isang puting buhok na matanda na natatakpan ng orange na liwanag ang nabuo sa hangin. 2 Emperor at isang Emperor projection. Hihihi. Old Monster Shoe, parang, pagkatapos mabigang makapasok sa Mystic Light Realm at maabot ang dulo ng iyong habang buhay, hindi mo magagamit ang iyong buong kapangyarihan. Napangiti ang isang Emperor na nakasuot ng ginintoang damit mula sa Earth Spirit Hall. Ang Emperor na ito na nakasuot ng ginintoang damit ay natatakpan ng ginintoang liwanag, at pinilit ng kanyang aura ang lahat ng iba pang Emperor. Isa siyang Peak Emperor. Zhang Shandong,
isa sa tatlong pinakamataas na emperor ng Earth Spirit Hall. Si Emperor Ling Qiong at ang nakaitim na damit na si Emperor sa tabi niya ay nagpalitan ng tingin ng maging mataimtim ang kanilang mga ekspresyon. Ang lakas labanan ng mga pinakamataas na emperor ay higit na nalampasan ang mga normal na emperor, at sila ay napakabihirang. Dahil ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay karaniwang nasa hiwalay na sinusubukang unawain ang landas ng pagka-Diyos, hindi marami ang lumitaw sa Great Gunlord Dynasty. Sa madaling salita, ang mga pinakamataas na emperador ay halos ganap na walang kapantay. Ang 10,000 Sacred Clan ay orihinal na may pinakamataas na emperor din, Old Monster Shu. Gayunpaman, dahil ang kanyang lifespan ay umaabot na sa katapusan nito, ang kanyang lakas ay bumaba rin ng husto. Mukhang nagkaroon ng problema ang 10,000 Sacred Clan. Lumabas si Zhao Feng sa silid. Sa sandaling ito, ang buong 10,000 Sacred Clan ay sakop ng mga surge ng magnificent power. Ang mga puso ng mga alagad ay nanginig lahat, at hindi sila nang ahas na huminga ng malalim. Sa kabutihang palad, ang mga eksperto sa Void God Realm ay nakaharap sa ere. Zhao Feng. Bulalas ni Gu Chaoji ang pangalawang lumitaw si Zhao Feng. Ang mga mata ni Gu Chaoji ay puno ng paggalang, pag-iingat, at pananabik. Nagkita sila sa underground city ng Divine Illusion Dimension. Sa huling sandali sa Exiyang Palace, si Gu Chaoji ay pinagbantaan ng Black Serpent Dragon, ipinagkanulo ang mga tao, at ibinigay ang mga susi sa Yuan Silang Divine Chains. Ang mga eksenang ito ay pumasok sa isip ni Zhao Feng. Siya ba ang Zhao Feng na iyon? Isa sa purple-haired demonic duo. Ang mga tingin ng mga hari at emperor mula sa Earth Spirit Hall ay dumapo kay Zhao Feng. 2 buwan na ang nakalipas mula noong natapos ang Divine Illusion Dimension, at ang mga kwento ng purple-haired demonic duo ay kumalat sa buong upper echelons ng Great Gunlord Dynasty. Sa purple-haired demonic duo, ang hindi maarak na nakababata ay ang pinuno. Ang kanyang pangalan ay Zhao Feng, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay isa siya sa pinakamalaking nanalo ng Exiyang Palace. Mukhang hindi na ako makakatagal sa 10,000 Sacred Clan. Bulong ni Zhao Feng. Ginamit niya ang 10,000 Sacred Clan bilang stepping stone at naging isa sa mga pinakamalaking nanalo ng Exiyang Palace, ngunit nagdala rin siya ng sakuna sa 10,000 Sacred Clan. Zhao Feng, ang 10,000 Sacred Clan ay malamang na hindi ka na mapoprotektahan, ngunit susubukan naming pigilan sila habang tumatakbo ka. Nagpadala ng pribadong mensahe ang Emperor Projection ng Old Monster Shu kay Zhao Feng. Ang tatlong Emperor ng 10,000 Sacred Clan sa himpapawid ay may malungkot na ekspresyon. Ang Earth Spirit Hall ay isang buong bituin na mas mataas kaysa sa 10,000 Sacred Clan. Sa isang head-on clash, ang 10,000 Sacred Clan ay walang pagkakataong manalo. Ginagawa na nila ang kanilang makakaya sa pamamagitan ng pag-aalok na tulungan si Zhao Feng na makatakas. Zhao Feng, maaari kang mabuhay kung tumakas ka sa Dux Palace. Babala ni Emperor Ling Qiong. Ang Dux Palace ay, sa teorya, ang pinuno ng Tianfeng Great Island Zone, at ito ay kumakatawan sa Great Gun Imperials. Tumakbo. Namuo ang pangungutya sa mukha ni Zhao Feng. Sa ilang kadahilanan, naalala niya ang kanyang mga alaala sa Pursuit of Death. Salamat sa lahat ng iyong kabutihan, ngunit ang mga clown na ito ay hindi sapat upang pilitin akong tumakbo. Umiling si Zhao Feng at ngumiti habang nakayuko si Emperor Ling Qiong at kasama. Nang marinig iyon, kapwa nakipag-usap ang magkakaibigan at kalaban. Mayabang na brat. Nakakatawa. Ang isang junior na naging hari ay hindi man lang alam kung gaano kataas ang langit at lupa. Humagalpak sa tawa ang mga hari at emperor mula sa Earth Spirit Hall. Boom! Shoo shoo shoo! Mahigit 10 king intent at ilang emperor intent ang dumurog kay Zhao Feng. Ang mga layuning ito ay lumikha ng malalakas na pagsabog sa Soul Dimension at nagpatawag ng sapat na kapangyarihan para basagin ang mga bundok. Basag! Boom! Ang lugar kung saan nakatayo si Zhao Feng ay gumuho habang dumadagandong ang malakas na intent. Hindi maganda. Si Tai Lit Ian sa kanyang dark red battle robe ay hindi napigil ang mapabulalas sa hangin. Ang kombinasyon ng napakaraming king at emperor intent ay maaaring makabasag ng mental energy o maging sa kaluluwa ng isang normal na hari.
Si Emperor Ling Qiong at ang iba pa mula sa 10,000 Sacred Clan ay nahuli rin sa kawalan. Ang sinabi ni Zhao Feng ay ikinagalit ng lahat, at ang mga hari at emperador ng Earth Spirit Hall ay hindi na makapaghintay na patayin siya at kunin ang kanyang substandard na sandata ng Diyos. Nakatayo lang roon si Zhao Feng nang hindi gumagalaw. Ang aura ng kanyang kaluluwa ay parang karagatan, at ang kanyang katawan ay parang mga bundok na hindi nagbabago kahit gaano pa katagal ang lumipas. Ang mga layuning ito ay bahagyang pinilit ang kanyang kaluluwa. Para silang mga batong nahulog sa karagatan nang dumaong sila kay Zhao Feng. Boom! Boom! Nauwi lahat sa kabiguan ang barrage of intents mula sa mga hari at emperador na ito. Paano ito posible? Bulalas ng mga eksperto sa Void God Realm ng Earth Spirit Hall. Kahit na ang mga normal na emperor ay hindi makakagawa ng napakaraming intent nang hindi sinasaktan, ngunit si Zhao Feng ay nanatiling ganap na hindi nasaktan. Walang anumang tunog ang naidulot. Sa sandaling ito, ang mga mula sa 10,000 Sacred Clan at Earth Spirit Hall ay kumilos na parang nakakita lang ng multo. Magagawa lamang ng isang tao ang ganoong bagay kung ang kanilang kaluluwa ay umabot na sa antas ng pinakamataas na emperor. Huminga ng malalim si Emperor Ling Qiong, at ang nakasuot na gintong si Emperor Zhang Shandong at ang kumpanya ay tumigil sa pagmamaliit kay Zhao Feng nang ipakita nila ang isang solemne na ekspresyon. Mula sa ibabaw, kaka-rating lang ni Zhao Feng sa Void God Realm, ngunit kung titingnan nilang mabuti, malalaman nila na ang true yuan ni Zhao Feng ay sobrang siksik at malayong nalampasan ang mga normal na hari. Ang kanyang kontrol ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Gu Chaoji, kunin mo ang mga miyembro ng iyong angkan at bumalik. Ayokong magsimula ng patayan. Casual na naglakad si Zhao Feng habang nakatingin kay Gu Chaoji. Magsimula ng patayan. Tumayo ang mga balahibo ni Gu Chaoji. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nang tingnan siya ni Zhao Feng, hindi siya nakaramdam ng ligtas sa kabila ng lahat ng mga hari at emperor sa kanyang tabi. Ang oras ay tila naglalakbay pabalik sa Exiyang Palace, kung saan ginamit ni Zhao Feng ang Gaze of the Gods ay at hinayla ang mga kaluluwa ng Blue Serpent King at ng Thousand Changes Illusionist Dragon. Nandoon pa rin ang takot mula noon. Magsisimula ng patayan. Ang mga hari at emperor mula sa Earth Spirit Hall ay may mapanghamak na ekspresyon at kumilos na parang narinig lang nilang biro. Sa sandaling ito, dahan-daang humakbang si Zhao Feng. Shua! Isang after-image lang ang naiwan. Ang kasalukuyang Void God Realm Kings ay naramdaman na nanlalabo ang kanilang mga mata. Wala sa kanila ang nakakita kung paano gumalaw si Zhao Feng. Sa susunod na sandali, lumitaw si Zhao Feng sa kalangitan sa pagitan ng puwersa ng Earth Spirit Hall at ng 10,000 Sacred Clan. Huminga ng malamig ang mga hari at emperor mula sa magkabilang panig. Ang bilis na ipinakita ni Zhao Feng ay sadyang napakabilis, mas mabilis kaysa sa lahat ng iba pang emperor maliban sa pinakamataas na emperor na si Zhang Shandong. Ikaw. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Gu Chaoji. Habang nakatingin sa kanya si Zhao Feng, kumalat ang takot sa kanyang puso, at hindi siya nag-alinlangan na may kakayahan si Zhao Feng na magsimula ng pagpatay. Natahimik ang grupo mula sa Earth Spirit Hall, marahil dahil sa pagiging misteryoso ni Zhao Feng o dahil sa bilis nito. Gayunpaman, ang napakalaking grupo ba mula sa isang 3-star power ay matatakot ng isang junior na katatapos lang maging hari. King of Gods, Kabanata 878. Ayos sa gusto mo, sa hangin sa itaas ng 10,000 Sacred Clan. Shua! Sa isang hakbang, dumating si Zhao Feng sa pagitan ng mga eksperto ng Void God Realm ng parehong puwersa. Magsimula ng patayan. Ang mga eksperto ng Earth Spirit Hall at ang 10,000 Sacred Clan ay tumahimik nang lumitaw ang hindi makapaniwalang mga ekspresyon sa mukha ng magkakaibigan at magkaaway. Ang mga mula sa 10,000 Sacred Clan ay nahulaan na si Zhao Feng ay may isang uri ng pakana habang ang Kings at Emperors ng Earth Spirit Hall ay huminto lamang saglit bago lumitaw ang mga mapang asar na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bagamat napakabilis ni Zhao Feng, mas mabilis kaysa sa karamihan ng mga tao dito, napakaliit ng pagkakataong matalo niya ang napakaraming hari, ilang emperador, at maging ang pinakamataas na emperor, lalo pa ang pagpatay sa kanila. Hahaha! Ang nakasuot ng gininto ang si Zhang Shandong ng Earth Spirit Hall ay humagalpak sa tawa.
Ignoranting brat, sa tingin mo ba ay magagawa mong takutin ang buong puwersa ng Earth Spirit Hall sa isang pangungusap lang? Nang marinig iyon, nagsimulang tumawa ang mga eksperto sa Void God Realm mula sa Earth Spirit Hall. Ang sagot ay halata. Matatakot ba ang buong upper echelon ng Earth Spirit Hall, isang 3-star power, sa pamamagitan lamang ng isang pangungusap mula sa isang junior lang? Gayunpaman, hindi matawa si Gu Chaoji. Nag-replay sa isip niya ang nangyari sa Divine Illusion Dimension. Tila punong-puno ng kumpiyansa ang naka-purple-haired youth sa kanyang mga mata ngayon. Kahit ngayon, hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng gulat. Isang malabong ngiti ang nabuo sa mukha ng batang may kulay ubing buhok. Maaaring hindi ka matatakot ngayon, ngunit sa hinaharap, tiyak na matatakot ka. Sa sandaling matapos niya sabihin na, "Shua, Shua, Shua." Gumawa ng isa pang hakbang si Zhao Fang, nag-iwan ng malabong mga larawan ng wind lightning sa hangin. Sa sandaling ito, hindi lang mabilis si Zhao Fang. Ang kanyang mga paggalaw ay lubhang malalim. Naglalaman ang mga ito hindi lamang ang Dao ng wind lightning, ngunit ang Dao of illusion din. Lahat, mag-ingat. Karamihan sa mga hari at emperor mula sa Earth Spirit Hall ay hindi nakita kung paano kumilos si Zhao Fang. Ngayong nabawi na ni Zhao Fang ang karamihan sa kanyang Emperor Intent, ang kapangyarihan ng kanyang intent ay nakatayo sa tuktok. Bukod sa pinakamataas na Emperor Zhang Shandong, lahat ng iba ay nasa ibaba niya. Whoosh! Ang isa sa mga figure ng wind lightning ay biglang nagpalabas ng gininto ang glow ng pisikal na puwersa. Ang singsing na ito ng pisikal na puwersa ay nagpang-inag sa hangin habang ito ay bumaril. Hindi maganda. Napabulala si Zhang Shandong at ang iba pang emperors ng Earth Spirit Hall nang maramdaman nila ang nakakatakot na kapangyarihan na nasa loob ng sabog ng ginto at asol. Gayunpaman, huli na ang kanilang babala. Whoosh! Sa sandaling ang sacred lightning body ni Zhao Fang ay pinakawalan, ang kanyang bilis ay tumaas din ng husto. Boom! Sa gitna ng kulog at kidlat, pinunit ni Zhao Fang ang isang off-guard na Void God Realm King gamit ang kanyang mga kamay. Arg! Ang Void God Realm King na ito ay hindi nagawang harangan ang kapangyarihang nabuo ng mga huling yugto ng ikalimang antas ng Sacred Lightning Body at naduraj ito sa madugong mga tipak. Ni hindi gumamit ng True Yuan si Zhao Fang sa suntok na ito. Pumatay siya ng isang Domain Level King na may purong pisikal na lakas. Ang lahat ay naging patay na katahimikan. Parehong natigilan ang kaibigan at kalaban habang pinapanood nila si Zhao Fang na pumatay ng isang Domain Level King na may napakagandang bilis at lakas. Alam ng lahat na si Zhao Fang ay mabilis at malakas, ngunit wala ni isa sa kanila ang mag-iisip na ang isang may karanasang Domain Level King ay papatayin ng wala man lang kakayahang lumaban. Nanlamig ang puso ni Gu Chaoji. Nakita niya ang casual na ekspresyon ni Zhao Fang noong pinatay niya ang Domain Level na King na iyon. Para bang ang pagpatay sa isang Domain Level King ay katulad ng pagpatay ng aso o baboy. Mula sa Underground City hanggang sa Exiyang Palace, ang kabataang ito ay palaging may tiwala sa sarili. Iyon ang una. Mahinahong sabi ni Zhao Fang. Kung Otres ka ngayon, may pagkakataon ka pa. Ang mga mula sa Earth Spirit Hall ay natahimik bago nagalit at umahan kay Zhao Fang. Napakabilis ng brat na ito. Palibutan siya. Umungol si Emperor Zhang Shandong. Walang nakitang senyales ng gulat ang batang may kulay ubing buhok. Isang mapanuksong ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Wings of Wind and Lightning. Isang pares ng Wind Lightning Wing ang nabuo sa likod ni Zhao Fang. Lumikha ito ng ipoypo habang umaalingaw-ngaw. Ang Water of Wind Lightning at ang Wood of Wind Lightning ay naging dalawang sinag ng liwanag na bumaril sa kalangitan. Ang layunin na nakapaloob sa loob ng Wings of Wind and Lightning ay maihahambing sa Peak Emperors. Ang mga normal na hari ay hindi man lang nakalapit kay Zhao Fang, at ang Wings of Wind and Lightning ay isang kasangkapan lamang upang palakasin ang bilis ni Zhao Fang. Whoosh! Ang Wings of Wind and Lightning pati na rin ang kanyang pisikal na puwersa ay nagtulak sa bilis ni Zhao Fang sa limitasyon. Bumalik ka dito. Ang isang emperor at ilang hari ay halos hindi napigilan ang trajectory ng paglipad ni Zhao Fang. Boom! Tumawa si Zhao Fang habang sumusugod siya ng walang takot at pasimpleng itinulak ang Void God Realm Emperor palayo. Ano? Ang bulalas ng emperor habang siya ay napaatras,
at ang dugo sa loob ng kanyang katawan ay kumulo. Bagamat hindi talaga siya nasaktan ni Zhao Feng, ang pagtutulak palayo sa isang emperor gamit lamang ang pisikal na lakas ay masyadong nakakagulat. Ang Wings of Wind and Lightning na pinagsama sa Sacred Lightning Body ay nagpapataas ng bilis at lakas ni Zhao Feng sa punto kung saan nagkaroon siya ng kakayahan na itulak ang isang emperor. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng mga eksperto sa magkabilang panig. Ang ikalimang antas ng Sacred Lightning Body ay maihahambing sa Void God Realm. Ang mga huling yugto ng ikalimang antas ay nangangahulugan na ang isang tao ay maaaring lumaban sa mga normal na emperor na may purong pisikal na lakas lamang at durugan ang sinumang hari. Naramdaman ni Zhao Feng ang napakalaking enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang bawat hininga, kilos, at galaw ay naglalaman ng kapangyarihang ilipat ang mga bundok at pigilan ang daloy ng mga ilog. Hindi na niya kailangan pang gumamit ng True Yuan. Ito ang landas na tinahak ng Demigod Kun Yun noong nakaraan. Ang Golden Kun Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay talagang pinalakas na bersyon lamang ng Golden Kun Body. Junior, bumalik ka dito. Bagamat itinulak palayo ang Emperor, mayroon pa ring isang Domain Level King at isang Peak-tier King sa malapit. Ang dalawang haring ito ay parehong dalubhasa sa bilis. Dahil nagawang pigilan ng Emperor si Zhao Feng sa maikling sandali, nagkaroon ng pagkakataon ang dalawang haring ito na kumilos. Patayin. Hindi umiwas si Zhao Feng. Pinaikot lang niya ang kapangyarihan ng kanyang Sacred Lightning Body at sinuntok ang dalawang hari. Alam ng dalawang haring ito na malakas si Zhao Feng, kaya ginamit nila ang kanilang buong lakas. Illusion Maze Domain. Gayunpaman, sa sandaling sumuntok si Zhao Feng, nanginginig ang puso ng dalawang hari nang pumasok ang kanilang kamalayan sa isang maulap na lungsod. Nawalan sila ng kontrol sa kanilang katawan at kapangyarihan. Arg! Arg! Ang dalawang haring ito ay natakpan ng malakas na ginintuan gasol na pisikal na puwersa, at dalawang hiyawan ang tumunog sa halos parehong sandali. Boom! Pang! Pang! Dalawang hari, isang Domain Level King at isang Peak-tier King, ay parehong napatay. Dobleng pagpatay. Si Emperor Ling Qiong, King Luyon, at ang iba pa mula sa 10,000 Sacred Clan ay nakanganga ang mga bibig. Ilang sandali ang nakalipas, pinatay ni Zhao Feng ang isang Domain Level King sa isang kamao lang, at ngayon ay nakapatay na siya ng dalawang hari sa isang kamao, ang isa ay isang Peak-tier King. Iyon ang pangalawa at pangatlo. Ang mahinahong boses na iyon ang nagpalamig sa puso ng mga eksperto sa Earth Spirit Hall. Isang junior na katatapos lang naging king ang pumatay ng tatlong Void God Realm Kings, na nagparamdam sa kings at emperors ng Earth Spirit Hall na parang nawalan sila ng mukha, pero ang kabataang gumawa nito ay parang walang nangyari. Lightning Wings Flying Technique. Ang Wings of Wind at Lightning sa likod ni Zhao Feng ay nanginginig habang inilabas nila ang malabong mga imahe ng lightning at ang mga batas ng space. Shua! Nawala si Zhao Feng. Mamatay. Sa sumunod na sandali, dumating si Emperor Zhang Shandong na may gininto ang damit at dalawa pang emperor at nagpakawalan ng kanilang mga pag-atake, at sapat na ang kanilang lakas upang niyanig ang langit at lupa. Boom! 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 Ang tatlong emperor ay naging sanhi ng pagyanig ng hangin, at naglabas sila ng mga patak ng ipinagbabawal na kapangyarihan na nagtulak sa lahat ng kalapit na hari palayo. Bahagi ng 10,000 Sacred Clan sa ibaba ay nawasak. Ang kapangyarihang taglay ng mga pag-atakeng ito ay sapat na upang patayin ang isang normal na emperor, ngunit hindi sila nakaligtaan. Tila kontrolado ng binata na may purple hair ang buong sitwasyon habang iniiwas niya ang pinagsamang pagkakasala sa pamamagitan ng pagiging isang hakbang sa unahan. Wind Lightning Wing Slash. Si Zhao Feng ay lumitaw sa grupo ng Earth Spirit Hall sa kabilang panig. Shoo! Sa sandaling lumitaw siya, isang matalim na sinag ng kidlat ang kumislap ng isang Domain Level King. Arg! Ang Domain Level na King na iyon ay hindi man lang nakapag-react habang siya ay hiniwa sa dalawa ni Zhao Feng. Isa pang sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin, at nagsimulang kumalat ang gulat sa Void God Realms mula sa Earth Spirit Hall. Ang aura ng isang immortal at walang kamatayang kapigatian ng kidlat ay kukusap sa tuwing papatayin ni Zhao Feng ang isang hari, nalalamunan ang kaluluwa ng pinatay na hari bago ito makatakas. Ang ikaapat.
Ang walang emosyong boses ay parang tunog ng kamatayan, at ginawa nito ang mga hari mula sa Earth Spirit Hall na manginig. Pinatunayan ng realidad na ang sino mang mas mahina kaysa sa isang emperor ay walang pagkakataong lumaban kay Zhao Fang. Junior, kung malakas ka talaga, atakihin mo kami. Ang mga emperor mula sa Earth Spirit Hall ay labis na nagalit. Hindi sila natakot kay Zhao Fang, ngunit ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa sa mga normal na emperor at may kakayahan siyang hulaan kung ano ang mangyayari kapag sinubukan nilang umatake. Shua! 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 Ang nakasuot na gintong si Emperor Zhang Shandong at ang iba pang mga emperor ay naghiwalay upang harangan si Zhao Fang. Ang mga emperor ang gulugad para sa iba pang mga hari, at hindi sila nang ahas na mag-isa. Ang kanilang mga puso ay tense sa lahat ng oras. Sa simula, si Zhao Fang ay hindi nabigo kahit isang beses. Sa tuwing kikilos siya, kaya niyang pumatay ng isang hari o kahit dalawa. Sobrang tense ang atmosphere. Ang mga hari at emperor mula sa Earth Spirit Hall ay lubos na nag-iingat at hindi naglakasloob na mawalan ng bantay. Ho! Shua! Sa isang tiyak na sandali, naglabas ng gininto ang liwanag si Zhao Fang at muling nagpakita. May ilang Void God Realm Kings na malapit sa kanya. Bilasan mo, umiwas ka. Ang tatlong Void God Realm Kings na ito ay kumilos na parang kaharap ang isang malaking kalaban at umatras. Huwag mo nang isipin iyon. Isang Emperor intent ang bumaril at dumapo kay Zhao Fang. Ang Kings of Earth Spirit Hall ay nasa grupo ng 3 hanggang 5, at lahat sila ay malapit sa isang Emperor. Brat, atakihin mo ako kung sa tingin mo ay napakahusay mo. Ang Emperor ay nagsuot ng itim na panlaban na robe, at umungal siya habang ikinakalat niya ang kanyang little world at sinusugod si Zhao Fang. Wu! Ang Emperor na nakasuot ng itim na damit ay nagbuka ng kanyang mga braso, at ang mga singsing ng puting kidlat ay bumaril at tinakpan ang lahat sa loob ng 2 dosenang milya sa paligid ng Zhao Fang. Ding! 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 Lumipad ang mga spark mula sa gininto ang asol na sacred lightning body ni Zhao Fang. Namanhid ang kanyang katawan nang bumabalot sa kanya ang mga singsing ng puting kidlat at pinabagal siya. Tagumpay! Ang mga eksperto sa Void God Realm mula sa Earth Spirit Hall ay nagpahayag ng labis na kagalakan. Gusto mo atakihin kita. Ayon sa gusto mo. Ang lilang buhok ni Zhao Fang ay umihip ng malakas sa hangin habang may malamig na lilang liwanag na dumaan sa kanyang kaliwang mata. Ang kanyang katawan ay tumangkad at nag-transform sa isang miniature giant na naglabas ng nagliliyab na liwanag na para bang siya ang araw. King of Gods, Kabanata 879. Kawalan ng pag-asa. Habang ang mga mula sa Earth Spirit Hall ay nakakaramdam ng labis na kagalakan, si Zhao Fang ay kinasuhan ang Void God Realm Emperor na may itim na labanan sa halip na umatras. Sa sandaling ito, muling bumangon ang Sacred Lightning Body ni Zhao Fang, at naging miniature giant siya habang ang bloodline ng Blood Devil Sun sa kanyang katawan ay naglabas ng nagliliyab na liwanag ng liwanag. Ding! 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 Ang mga puting alon ng kidlat ay halos walang pinsala sa Sacred Lightning Body ni Zhao Fang. Ang Emperor na ito na nakasuot ng itim na labanan ay nagdadalubhasa sa Dao of Lightning at maaaring makulong ang mga normal na Emperor, ngunit wala itong epekto kay Zhao Fang. Ano? Napagtanto ng Emperor na nakasuot ng Black Battle Robe na may mali, na ang Sacred Lightning Body ni Zhao Fang ay lubhang nababanat laban sa kidlat. Maaari pa itong sumipsip ng bahagi ng kanyang pag-atake. Boom! Isang pares ng wind lightning wings ang nabuo sa likod ng miniature sun giant at nagpatawag ng bagyo na may sapat na kapangyarihan para mapasigaw ang mga emperor. Kahit na pagkatapos ng muling paglilinang, ang wind lightning technique ni Zhao Fang ay minana pa rin ang bilis ng lumang wind lightning inheritance. Ang kanyang katawan ay mas malakas din kaysa dati, at kapag pinagsama sa bloodline ng Blood Devil Sun, siya ay naging mas mabilis. Whoosh! Ho! Ang Emperor na nakasuot ng itim na labanan ay nahuli at walang sapat na oras para umiwas. Isang naglalagablab na liwanag ang tumama sa kanya at sumabog. Illusion Maze Domain. Sa parehong sandaling dumating ang pag-atake, hindi pinansin ng isang malakas na Soul Dao Domain ang little world ng Emperor na nakasuot ng itim at nilamon siya. Maging ang Emperor na may itim na damit ay natarante saglit at hindi niya nagawang ganap na baliwalain ang epekto ng Illusion Maze Domain. Pang! Boom! Wah!
Ang itim na damit na Emperor ay umatras ng ilang daang yarda habang ang pagkabigla ay lumitaw sa kanyang mukha. Nagluwa siya ng isang subo ng dugo, at naramdaman niya ang bahagi ng kanyang yuan chi at ang enerhiya ay nawala habang ang apoy ay nag-aapoy sa kanyang katawan. Pangit ang ekspresyon ng Emperor na nakasuot ng itim. Sa isang pag-atake lamang, siya ay malubhang nasugatan ni Zhao Feng at nagdure ng dugo. Paano ito posible? Ang Void God Realms mula sa Earth Spirit Hall ay tumawag. Si Emperor Ling Qiong at ang iba pang Void God Realms mula sa 10,000 Sacred Clan ay nataranta at nakatayo lang doon. Ang perpektong bloodline ng Blood Devil Son. Si Emperor Tai Litian, na nanunood mula sa mga ulap, ay nagpakita ng nasa sabik at labis na kagalakan. Ang kapangyarihan ng bloodline ng Blood Devil Son ni Zhao Feng ay nalampasan ang kanyang imahinasyon. Ang bawat pag-atake ay mag-aapoy sa katawan ng kalaban at mawalan sila ng bahagi ng kanilang enerhiya. Ang mas hindi kapani-paniwala, ang enerhiya ni Zhao Feng ay mapupuno rin. Sa sandaling ito, kahit na pagkatapos magpakawala ng malakas na suntok sa kanyang Sacred Lightning Body at Blood Devil Son Bloodline, talagang naging mas masigla si Zhao Feng. Nagiging mas mabangis pa bilang isang laban. Ang isang bloodline na tulad nito na nabubuhay para sa labanan ay hindi dapat mamatay o pumunta sa anumang puwersa maliban sa Tai family. Nanginginig sa tuwa si Tai Litian. Bagamat ang normal na bloodline ng Blood Devil Son ay may explosive power, ang kahinaan ay hindi ito magtatagal, ngunit si Zhao Feng ay may perpektong bloodline ng Blood Devil Son. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, maaari niyang gamitin ang bloodline para mabilis na gumaling. Gamit ang Sacred Lightning Body bilang base, ang Blood Devil Son Bloodline para sa explosiveness, at ang Wind Lightning Technique para sa bilis at liksi. Si Zhao Feng ay parang isang maliit na nagninangas na higanti habang siya ay lumutang sa hangin. Ang kombinasyon ng kanyang diskarte at bloodline ay maaaring magpakawalan ng napakalakas na battle power. Bagaman ito ay isang sorpresang pag-atake, nagawa niyang masaktan ng husto ang isang emperor. Ang mga huling yugto ng ikalimang antas ng Sacred Lightning Body ay nagbigay kay Zhao Feng ng isang malakas na pisikal na katawan at pinahintulutan siyang makipaglaban kahit na laban sa mga emperor. Ang bloodline ng Blood Devil Son ay maaaring mag-apoy sa katawan ng isang tao, at pagkatapos ay ang lifesteal effect ay maaaring magbigay daan sa kanya na lumaban ng mahabang panahon. Ang Wind Lightning Technique ay nagbigay sa kanya ng bilis at liksi. Dahil napakalakas ng kanyang layunin, maaaring lumipat si Zhao Feng sa gitna ng mga hari at emperor nang walang pag-aalala. Nanlamig ang puso ng emperor na nakasuot ng itim na nasugatan ng ang karamihan sa kanyang layunin sa pakikipaglaban ay nawala. Pigilan mo siya ng ilang paghinga. Ang ibang mga emperor mula sa Earth Spirit Hall ay nakabawi mula sa pagkagulat at sumakay mula sa ibang direksyon. Alam din ng nakaitim na damit na emperor ang kahulugan nito. Malamang na hindi niya kayang talunin ang halimaw na kabataang ito ng mag-isa. Mamatay. Ang miniature giant na si Zhao Feng ay nagpatawag ng isang buhawi ng hangin at kidlat at sumugod sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ho! Boom! Ang malakas at magulong aura ay nagpakulo ng dugo ng emperor na nakasuot ng itim at naging mabigat ang kanyang katawan. Ito ay dahil sa pinagsamang presyon ng Sacred Lightning Body at bloodline ng Blood Devil Son. Hindi ganoon kadaling patayin ako. Malamig na ngumisi ang emperor na nakasuot ng itim na damit. Ang pagsilang ng sinumang emperor ay hindi isang aksidente. Kinailangan nilang sumailalim sa isang ebolusyon ng kanilang kaluluwa at layunin. Weng. Jiang. Ipinatong ng itim na damit na emperor ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib habang ang isang puting baluti na gawa sa kidlat ay nabuo sa kanyang katawan. Ang mga puting ahas ng kidlat na ilang daang yarda ang haba mula sa armor at sumugod kay Zhao Feng. Ang hakbang na ito ay parehong offensive at defensive na taktika na maaaring makapagpigil sa kalaban. Ito ay isang magandang pagpipilian. Isang mapanuksong ngiti ang isiniwalat ni Zhao Feng. Pang! Boom! Boom! Ang mga bundok at ilog na kanyang nadaanan ay naging patag na lupa, at ang mga puting kidlat na ahas ay nabasag ng pisikal na puwersa at nagliliyab na apoy. Napakalakas ng pag-atake. Ang imahe ng isang little world ay lumitaw sa likod ng itim na damit na emperor habang siya ay bahagyang nagpanik. Paminsan-minsan ay atras siya at umaatake.
Bagamat mabilis na lumalapit si Zhao Fang, ang layunin ng Emperor na may itim na damit ay huminto lamang ng ilang paghinga, at gagawin niya iyon kahit na nangangahulugan ito ng mas mabibigat na pinsala para sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa sandaling ito nangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Mental Energy Spike. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay bumaril ng malamig na yellow-purple spike sa kaluluwa ng Emperor na nakasuot ng itim na damit. Arg! Ang nakaitim na damit na Emperor ay sumigaw habang ang condensed mental energy spike ay naglabas ng isang walang kamatayan at walang kamatayang aura. Sa sandaling ito, ang kaluluwa ng itim na damit na Emperor ay halos maduraj mula sa magulong barrage ng God Tribulation Lightning. Weng! Ang aura ng ilang daang simbolo ng God Tribulation Lightning sa loob ng purple na soul sea ni Zhao Fang ay lumiwanag. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning na magagamit niya ngayon ay papalapit na sa halagang magagamit niya noong hinahabol niya ang Emperor of Death. Ho! Boom! Sa susunod na saglit, ang mini giant na si Zhao Fang ay nabagsakan ng itim na damit na Emperor. Hindi. Ang iba pang mga Emperor na papalapit ay umungal habang sila ay nagpapakita ng ayaw nilang mga ekspresyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kaluluwa ng itim na damit na Emperor ay halos gumuho dahil ito ay malubhang na sugatan. Hindi na siya makalaban at agad na pinatay ni Zhao Fang. Iyon ang panglima. Muling narinig ang mahinahong boses. Emperor. Isang emperador ang namatay. Parehong tahimik ang kaibigan at kalaban, at bumagsak ang mga alon sa puso ng mga miyembro ng 10,000 Sacred Clan. Ang Earth Spiritual Kings at Emperors ay nakaramdam ng lamig habang ang takot ay umabot sa kanilang mga puso. Magsimula ng isang patayan. Siya. Si Gu Chaoji ay may patay na ekspresyon at hindi man lang nang ahas na makibahagi sa pakikipaglaban kay Zhao Fang. Sa Divine Illusion Dimension, ang ibang miyembro ng Purple-Haired Demonic Duo, si Nan Gongsheng, ay naapektuhan ng kapangyarihan ng Evil God at nagsimula ng pagpatay. Ang pagpatay na iyon ay pinigilan ni Zhao Fang, at ngayon ang misteryosong pinuno ng Purple-Haired Demonic Duo ay nagsisimula na rin ng walang emosyong patayan. Gayunpaman, ang kanyang mga kalaban sa pagkakataong ito ay hindi ang mga kabataang henyo mula noon, sila ay mga hari at emperor ng mas matandang henerasyon. Shua. Ang Wings of Wind and Lightning sa likod ni Zhao Fang ay pumutok at nag-iwan ng after-image sa likod habang madali niyang itinapon ang paparating na mga emperor sa napakabilis na bilis. Brat, huwag kang tumakas. Nawala na naman siya ng may gintong damit na si Emperor Zhang Shandong at ng kumpanya. Sa kabilang panig, lumitaw si Zhao Fang at nagawang madaling pumatay ng isang normal na hari gamit ang kanyang Sacred Lightning Body. Whoosh! 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 Sa tuwing gumagalaw ang may pakpak na kabataan, nagagawa niyang pumatay ng isang Void God Realm expert. Ang bilang ng mga eksperto sa Void God Realm mula sa Earth Spirit Hall ay unti-unting bumababa. Ang buong sitwasyon ay kontrolado ni Zhao Fang. Bukod sa pinakamataas na emperor na si Zhang Shandong, maaaring patayin ni Zhao Fang ang sinumang hari o emperor dito. Sa tagal ng paggawa ng tsaa, mahigit kalahati ng mga eksperto mula sa Earth Spirit Hall ang napatay ni Zhao Fang. May kabuuang 16 na hari at 2 emperor ang napatay, habang isa pang emperor ang nasugatan. Maaaring agad na patayin ni Zhao Fang ang normal na Void God Realms gamit ang kanyang Eye Bloodline at ang kanyang God Tribulation Lightning. Ang tanging dahilan kung bakit ang Emperor na lubhang nasugatan ay nakaligtas sa lahat ay dahil mayroon siyang isang makapangyarihang paraan ng lihim na negal iligtas ng buhay. Junior, tumigil ka. Ang natitirang mga Emperor na pinamumunuan ni Zhang Shandong ay lahat ay may pulang mata habang sila ay sumisigaw. Bakas sa boses nila ang galit at ilang pahiwatig ng pagmamakaawa. Nag-utos si Emperor Zhang Shandong na magtipon ang natitirang 10 hari at ang nasugatang emperor at bumuo ng isang protection na hadlang. Sa sandaling ito, wala nang sino man sa Earth Spirit Hall ang nag-iisip na patayin si Zhao Fang. Maswerte sila kung makakatakas lang sila ng buhay. Hindi mahalaga kung lahat kayo ay magkakalat o magkakasama. Hindi ka pa rin makakatakas sa pagtugis ko. Si Zhao Fang ay lumutang sa hangin habang ang pupil ng kanyang kaliwang mata ay nagkontrata. Gumastos siya ng maraming enerhiya sa killing spree ngayon lang, ngunit sa kabutihang palad, nagkaroon siya ng lifesteal effect ng bloodline ng Blood Devil Son.
Pagkatapos ay kinuha ni Zhao Feng ang Skylock ang bow at inilock ang ilang mga target mula sa Earth Spirit Hall gamit ang kanyang eye bloodline. Kung magkalat ang mga miyembro ng Earth Spirit Hall, magiging mas madali para kay Zhao Feng na patayin sila. Gayunpaman, kung magsasama-sama sila, magagamit lang ni Zhao Feng ang kanyang Skylock ang bow at magpakawala ng sunod-sunod na pag-atake sa kanila. Hanggat mayroon siyang God Eye Mark sa mga taong ito, maaaring patayin silang lahat ni Zhao Feng bago sila makatakas pabalik sa kanilang sekta. Zhao Feng, hindi mo iniisip na patayin silang lahat, hindi ba? Huminga ng malamig si Emperor Ling Qiong at ang kasama mula sa 10,000 Sacred Clan. Ang puwersa mula sa Earth Spirit Hall ay napakalakas at kayang sugpuin ang isang buong 2-star power tulad ng 10,000 Sacred Clan. Gayunpaman, ang puwersang tulad niyan ay walang kahirap-hirap na minasacre ni Zhao Feng ng mag-isa. Talagang may kakayahan siya, sabi ni Gu Chaoji sa nanginginig na tono na may maputlang mukha. Sa kanyang isip, si Nan Gongsheng ng purple-haired demonic duo ay lubhang malupit at uhaw sa dugo habang ang isa, si Zhao Feng, ay mas misteryoso at hindi gaanong uhaw sa dugo. Gayunpaman, kapag nag-iisa lang ang pinuno ng demonic duo na ito ay naunawaan ni Gu Chaoji kung ano ang ibig sabihin ng salitang nakakatakot. Ang mukha ni Zhao Feng ay nanatiling kalmado sa simula, na para bang ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa kanya. Ang mental pressure na dulot nito ay naging dahilan upang mawalan ng pag-asa ang lahat ng natitirang hari at emperor mula sa Earth Spirit Hall. King of Gods, Kabanata 880. Sa aking pangalan. Sa himpapawid, ang Void God Realm Kings at Emperors ng Earth Spirit Hall ay nagtipon lahat. Gayunpaman, wala sa kanila ang nadama na ligtas. Galit, natigilan, at nakakatakot ang mga ekspresyon nila. Natahimik ang lahat, at nagsimulang lumitaw ang malamig na pawis sa mga noo ng mga natitirang hari at emperor na ito. Marami sa kanila ang puno ng panghihinayang at kawalan ng pag-asa. Kung maibabalik lang ang oras bago simulan ni Zhao Feng ang kanyang pagpatay, tiyak na tatakbo sila sa abot ng kanilang makakaya at hindi magiging kaaway ng bangungot na ito. Gayunpaman, ngayong sinimulan na ni Zhao Feng ang massacre, wala nang pagkakataon para sa kanila kahit na tumakbo sila ngayon. Walang nag-alinlangan na may kakayahan si Zhao Feng na patayin silang lahat. Zhao Feng, huwag kang padaluz-deluz. Ang pagpatay sa mga taong ito ay hindi magdadala sa iyo o sa 10,000 Sacred Clan ng anumang benepisyo. Si Emperor Ling Qiong at ang ilan sa mga 10,000 Sacred Clan upper echelon na miyembro ay nabalisa at nagsimulang pawisan. Anuman ang mangyari, ang Earth Spirit Hall ay isang 3-star superpower, at isa sa mga kinakailangan para maging isang 3-star superpower ay ang magkaroon ng isang tao na maabot ang Mystic Light Realm. Ang mga hari at emperador sa ngayon ay bahagi lamang ng puwersa ng Earth Spirit Hall. Hinawakan ni Zhao Feng ang Skylock ang bow habang ang kanyang kaliwang mata ay nakalock sa mga miyembro ng Earth Spirit Hall na may kalmadong ekspresyon, at ang layunin ng pagpatay na nagmumula sa kanya ay hindi kumukupas. Si Zhao Feng ay hindi uhaw sa dugo tulad ni Nan Gongsheng, ngunit kapag nahaharap sa mga kaaway na gustong pumatay sa kanya at kunin ang lahat ng kanyang ari-arian, hindi siya magiging mabait. Napatay ko na ang kalahati sa kanila. Walang pakialam si Zhao Feng sa mga salita ni Emperor Ling Qiong habang ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang maging malamig na lila. Ang tatlong emperor mula sa 10,000 Sacred Clan ay nakaramdam ng kawalan ng magawa. Sa simula, ang 10,000 Sacred Clan ay ganap na nataranta at nakamasid lamang habang sinisimulan ni Zhao Feng na patayin ang grupo mula sa Earth Spirit Hall ng mag-isa. Sa loob ng clan, ang mga ekspresyon ng mga disipulong iyon na pamilyar kay Zhao Feng, tulad ni Kong Feiling, Huang Yanho, Liu Tianfan, Senior Marshal Brother Guang, at ng iba pa, ay nagbago ng malaki. Pakiramdam nila ay nasa panaginip sila. Sabihin mo sa akin. Hindi ito totoo. Nananaginip ba ako? Nagsimulang magdaldalan ang mga dating naging kaaway ni Zhao Feng, tulad ni Senior Marshal Brother Guang. Ang mga mula sa Earth Spirit Hall ay nahulog sa kawalan ng pag-asa matapos marinig ang sinabi ni Zhao Feng. Napatay na niya ang kalahati, kaya walang malaking pagbabago kung papatayin niya ang kalahati. Hindi na ba talaga ito mapipigilan? Ang nakasuot ng gintong damit na si Emperor Zhang Shandong ay nakaramdam ng kawalan ng magawa. Bilang isang peak emperor,
hindi siya natakot na makipaglaban kay Zhao Feng ng direkta. Hindi malaki ang tsansa na talunin si Zhao Feng, ngunit isa pa rin siyang Peak Emperor. Ang bilis na ipinakita ni Zhao Feng ay nasa tuktok na ng mga Emperor, at walang magagawa si Zhang Shandong laban dito. Higit pa riyan, karamihan sa mga Emperor ay hindi mablock ang kanyang eye bloodline. Gayunpaman, ang pangunahing problema ay tiyak na papatayin muna ni Zhao Feng ang iba pang mga hari at Emperor bago makipaglaban kay Zhang Shandong. Bumalik sa Kang Ocean, maaaring patayin ng Left-Eyed Heavenly Emperor ang mga Peak Emperor sa loob ng 10 paghinga. Bagamat medyo malayo pa si Zhao Feng sa kanyang peak dahil hindi pa rin sapat ang kanyang kaluluwa, medyo kumpiyansa siya na kaya niyang patayin ang isang normal na peak na Emperor sa loob ng 100 galaw kung gagamitin niya ang kanyang buong lakas. Masyado siyang malakas. Huminga ng malalim si Tai Litian. Ang perpektong bloodline ng Blood Devil Sun, isang nangingibabaw na bloodline ng Dao of Lightning, pati na rin ang isang Supreme Eye bloodline. Kung maibabalik ko siya sa Tai family, tiyak na siya ay isang taong makakapagpabago sa kapalaran ng Continent Zone sa hinaharap. Gayunpaman, hindi kumpiyansa si Tai Litian na makukumbansi niya si Zhao Feng na bumalik sa Tai family. Hindi magiging sorpresa kung ang Mystic Light Realm Grand Elder ng Tai family ay kailangang personal na pumunta upang imbitahan si Zhao Feng dahil sa kanyang nakakatakot na lakas at potensyal. Tulad ng lahat ay nabigla. Whoosh! Lumitaw ang isang napakagandang aura na nalampasan ang mga normal na Emperor. Ang mga puso ng ilang matataas na Emperor ay nanginginig. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay agad na nagsimulang bumagal. Tumigil ka! Ang boses ng isang makapangyarihang lalaki ay umalangaw-ngaw sa kalangitan sa pamamagitan ng pisikal at mental na sukat. Nagsimulang manginig ang katawan ng lahat. Iyon. Kahit na ang isang kasing lakas ni Zhang Shandong ay nakaramdam ng matinding pressure. Bahagyang naantig ang aura na ito sa Mystic Light Realm. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ang aura ng bagong dating na ito ay bahagyang mas malakas kaysa sa Emperor of Death. Kung ang may-ari ng aura na ito ay nagmula sa Earth Spirit Hall, ito ay magiging lubhang mahirap, ngunit naramdaman din ni Zhao Feng na pamilyar ang aura na ito. Malaki. Si Emperor Zhang Shandong ay nagpakita ng kagalakan, na parang nakilala niya ang bagong dating. Kasabay nito, ilang libong milya ang layo. Sana makamit ko ito sa tamang oras. Isang lalaking nakasuot ng gininto ang damit ang lumitaw, at siya ay napalibutan ng Diyos ng Panginoong Dinastiya, na namuno sa langit at lupa. Ang hindi mabilang na mga nilalang ay likas na yumoko saan man pumunta ang lalaking ito. Ito ay si Duke Nanfeng. Nakilala ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang bagong dating sa kabila ng distansya. Ang pinuno ng Tianfeng Great Island Zone. Hindi katakataka na ang kanyang aura ay napakalakas at naglalaman ng pakay ng Panginoong Dinastiya. Naunawaan ni Tai Litian. Sa mga tuntunin ng bilis, si Duke Nanfeng ay hindi mas mabagal kaysa kay Zhao Feng, kaya mabilis siyang nakarating sa 10,000 Sacred Clan. Mabuti. Napabuntong hininga si Duke Nanfeng nang makita niyang ayos lang si Zhao Feng. Dumating siya kaagad nang marinig niya na si Zhao Feng ay nasa panganib at napapalibutan siya ng mga hari at emperor ng Earth Spirit Hall. Matapos malaman ito, huminto pa siya sa pagsisikap na makapasok sa Mystic Light Realm at dumating ng mabilis hanggat maaari. Pagkatapos ng lahat, may utang siyang pabor kay Zhao Feng at hindi siya mapalagay kung mamatay ang huli dito. Bukod dito, ito ay isang magandang pagkakataon para mabayaran ang pabor at marahil ay i-recruit din si Zhao Feng. Gayunpaman, naramdaman ni Duke Nanfeng na may mali nang dumating siya sa 10,000 Sacred Clan. Si Zhao Feng ay hindi nasaktan, at hawak niya ang Skylocking Bow habang nakaharap siya sa mga mula sa Earth Spirit Hall na may malamig na mga mata. Sa kabilang banda, ang mga mula sa Earth Spirit Hall ay puno ng takot at gulat, at marami sa kanila ang nasugatan. Ang mga hari at emperor na ito ay magkakasama at hindi pa rin nakakaramdam ng ligtas laban sa mga kabataang may kulay ubing buhok. Bahagyang naramdaman ni Duke Nanfeng ang natitirang mga aura ng ilang mga wasak na kaluluwa ng Void God Realm. Duke Nanfeng, dumating ka sa tamang oras. Dali, iligtas mo kami. Nababaliw na ang bastos na ito at pinatay ang kalahati ng aming mga eksperto sa Void God Realm at gustong patayin tayong lahat. Tumawag ang Emperors of Earth Spirit Hall.
Tila kilala ni Zhang Shandong si Duke Nanfeng, at medyo maayos ang pakikitungo niya sa kanya. Matapos marinig ang sigaw ng tulong mula sa mga hari at emperor ng Earth Spirit Hall, si Duke Nanfeng ay natulala saglit. Pakiramdam niya ay nabulunan siya. Humihingi ka ng tulong. Kumaibat ang mukha ni Duke Nanfeng habang tinitingnan niya ang mga cultivator ng Earth Spirit Hall, pagkatapos ay kay Zhao Fang. Walang ekspresyon si Zhao Fang, ngunit punong-puno sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Halata namang siya ang may hawak ng kalamangan. Ang mga mula sa Earth Spirit Hall ay hindi mapakali at natatakot. Inilagay nila ang lahat ng kanilang pag-asa kay Duke Nanfeng. Duke Nanfeng, ilang daang taon na tayong magkakilala. Tulungan mo akong harangan itong baliw na bastos na ito at may utang akong pabor sa iyo. Nagmakaawa ang Emperor Zhang Shandong na may gintong damit. Bagamat hindi sila ni Duke Nanfeng sobrang higpit, kilala nila ang isa't isa. Mayroon lamang isang limitadong bilang ng mga pinakamataas na emperor, kaya lahat sila ay magkakilala. Sa sandaling ito, ang tingin ng lahat ay dumapo kay Duke Nanfeng. Napakahalaga ni Duke Nanfeng. Siya ang pinuno ng Tianfeng Great Island Zone, at ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa sa normal na peak emperors. Higit pa riyan, mayroon siyang providence ng Lord Dynasty. Walang nag-alinlangan na si Duke Nanfeng ay may kakayahan at karapatan na harangan si Zhao Fang. Munting kaibigan Zhao, matagal na tayong hindi nagkita at nagagawa mo ng patayin itong mga hari at emperor mula sa Earth Spirit Hall. Tumingin si Duke Nanfeng kay Zhao Fang na may mapait na ngiti at kakaibang ekspresyon. Pumunta siya dahil gusto niyang iligtas si Zhao Fang, at sa halip, nasaksihan niya ang ganitong eksena. Sino ang nangangailangan ng ipon? Duke Nanfeng. Magkakilala kayong dalawa. Nataranta ang nakasuot na gintong si Emperor Zhang Shandong at ang kanyang mga kasama. Ang ilan sa kanila ay halos nagsimulang umiyak. Kanina pa sila nag-away, at ngayon pakiramdam nila ay walang kabuluhan ang lahat. Dahil sa resultang ito, nakaramdam ng sakit si Zhang Shandong at ang kumpanya. Malamang alam ni Duke na pumunta sila para patayin ako, kaya nagsimula ako ng patayan. Binalaan ko pa sila bago ako umatake. Itinago ni Zhao Fang ang Skylocking Bow at sinabi. Nang marinig iyon, ang mga eksperto ng Earth Spirit Hall ay natahimik at puno ng panghihinayang. Sinabi nga ni Zhao Fang sa kanila na ayaw niyang magsimula ng patayan, ngunit tinatawanan lang siya ng mga ito bilang pang-aalipusta. Munting kaibigan Zhao, maaari mo ba akong bigyan ng mukha at pakawalan sila? Iimbitahan kita sa palasyo pagkatapos. Nagsalita si Duke Nanfeng na may mapait na ekspresyon. Oo naman, ngunit kailangan nilang ay pangako na hindi na nila guguluhin muli ang 10,000 Sacred Clan o magiging kaaway nila ako. Tumango si Zhao Fang. Hindi siya uhaw sa dugo, at ang pagpatay sa kalahati sa kanila ay nakapagtatag na ng kanyang kapangyarihan. Bukod pa rito, si Duke Nanfeng ay ang pinuno ng Tianfeng Great Island Zone, kaya dapat ibigay sa kanya ang ilang mukha. Nang marinig iyon, nagpakawala ng mahabang hininga ang mga mula sa Earth Spirit Hall. Mapapangako ko lang na susundin ko iyon, ngunit hindi ko maaaring katawanin ang buong Earth Spirit Hall. Mataimtim na sagot ng nakasuot na gintong si Emperor Zhang Shandong. Bagamat isa siyang peak emperor, wala siyang kompletong kontrol sa Earth Spirit Hall. Alam din iyon ni Zhao Fang. Gusto lang niyang mangako ang mga taong naruroon. Si Duke Nanfeng at ang mga eksperto ng 10,000 Sacred Clan ay pawang mga saksi. Whoosh! 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 Ang mga hari at emperor ng Earth Spirit Hall ay umatras na may mga panghihinayang na ekspresyon at hindi pagpayag sa kanilang mga puso. Bagamat wala tayong magagawa laban kay Zhao Fang dahil nangako tayo na hindi natin siya magiging kaaway, ang Grand Elder sa Mystic Light Realm ay madaling haharapin ang isang napakaraming hari kapag siya ay lumabas sa pag-iisa. Marami sa mga nakaligtas mula sa Earth Spirit Hall ay puno ng galit at puot. Tiyak na hindi patatawarin ng Grand Elder si Zhao Fang sa pagpatay sa napakaraming hari at emperor, mamulong si Gu Chaoji sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa tuwing naiisip niya ang kabataang iyon, hindi siya mapalagay at natatakot. Sa hangin sa itaas ng 10,000 Sacred Clan. Oras na para umalis. Ang matangkad na gininto ang asol na katawan ni Zhao Fang ay lumutang sa hangin at tumingin pababa sa bago at pamilyar na mga mukha.
Hindi nagulat si Emperor Ling Qiong at ang iba pa. Sa halip ay nagpakawala sila ng mahabang hininga. Ang 10,000 Sacred Clan ay hindi kayang maglaman ng dragon tulad ni Zhao Fang. Bukod pa rito, hindi sapat ang isang maliit na 2-star na kapangyarihan para protektahan si Zhao Fang pagkatapos na masaktan ng purple-haired demonic duo ang napakaraming puwersa. Ang Zhao Fang mula sa nakaraan ay wala na. Sa pangalan ko, ako si Zhao Fang, ang left-eyed Heavenly Emperor ng Kang Ocean. Isang maliwanag na boses ang umalangaw sa langit at lupa.